Mga kababayan, tingnan niyo po ang video na pinapanood natin ngayon. Makikita sa video kung saan dumating po yung mga OFW na galing po sa gitnang silangan. Sila po yung mga umuwi na mga apektado po na nangyayaring kaguluhan sa gitnang silangan. Pero imbes na excited po sila na makauwi at siguro magpapasalamat ni Bongbong Marcos, yakapin at magpa-picture, yung mga OFW, iniiwasan po si Bongbong Marcos. So ibig sabihin yan, patunay lang na yung mga umuwing OFW, hindi sila masaya sa pagmumuka ni Bongbong Marcos. Hindi po sila masaya na nakikita si Bongbong Marcos. Dahil sa totoo lang, mga kababayan, yung mga OFW ay sobrang galit na sa pamumuno ni Bongbong Marcos. Sila na rin nga mismo nanawagan na mag-resign na itong si Bongbong Marcos. Dahil pati OFW ay apektado po, pati pamilya. Mantakin nyo ha, hindi ka ba magagalit bilang isang OFW na humingi ka ng tulong, tapos sasabihin ni Bongbong Marcos na magtago ka muna. Wala pang eroplano, hindi pa magpapadala ng eroplano. Pero yung ibang bansa ay nagpapadala naman ng eroplano. Ang palusot sirado yung airspace. Pero bakit yung ibang bansa ay open naman? Hindi yung mga OFW. Kaya no? Iniiwasan po nila si Bongbong Marcos. Alam niyo, naalala ko yung panahon ni Tatay Digong. Kapag si Tatay Digong ay sumalubong sa airport sa mga OFW, talagang dinudumog yan. Ang daming nagkakapicture, ang daming nagyayakap at nagpapasalamat kay Tatay Digong. Dahil nakita nila kung anong klaseng leader po. Ngayon, titingnan nyo kung anong leader mayroon po tayo. At ang pamumuno ni Bongbong Marcos, wala kang masusumbungan. Mantakin mo yung lumalapit sa mga imbahada, tinataboy at sinasabihan na walang pundo. Tapos nakikita nyo pa ngayon kung sino pa yung mga nagsusumbong, kung sino pa yung nagsasabi ng katotohanan, naging witnesses sa nangyayaring korupsyon sa ating bansa. Tingnan nyo mga kabayan, sila pa ngayon yung kinukulong. Sila pa ngayon ang sinasabihan na fake news. Sila pa ngayon ang sinasabihan na nag-destabilize sa gobyerno. At napakalaki example dyan na makikita mo na panggagago ngayon. Ang nagsumbong po sa overprice ng pagbili ng mga mobile clinic sa Department of Health, si Asik Morelio. Anong nangyari sa kanya? Tinanggal din po siya, mga kababayan natin. So kaya kung makikita natin dito sa picture, sa litrato, sa video, no, ay talagang walang gustong magpa-picture at magpasalamat kay Bongbong Marcos. Dahil sa totoo lang, hindi po dapat pasalamatan kasi nga, ang tagal nila gumawa ng aksyon. Kumbaga, imbis na magpasalamat kaya igalit po yung nararamdaman mo dahil sa tagal ng aksyon na ginagawa ni Bongbong. At sa pagpapatuloy ng ating update, sadyang napakasinungaling at sadyang napaka-propagandista itong gobyerno ni Marcos Jr. Mantakit nyo mga kababayan, sinasabi ni Claire Castro na wala po tayong krisis sa produktong petrolyo or oil crisis. Wala daw po tayong oil crisis, sabi ni Claire Castro. Pero bakit sinasabi nila na namumroblema po sila kung saan sila kukuha ng supply? Kakausapin na po nila ang China, kakausapin na po nila yung ibang karatig bansa po natin para makakuha ng supply. Diba yung ganyang klaseng paraan, yung parang naghahanap ka na ng mapagkukunan ng iyong supply, di ba makonsidera po yun na isang krisis? Bakit hindi nila sabihin sa taong bayan? Para ang taong bayan ay hindi magugulat. Ito yung problema kasi nila. Sinusubukan nilang solusyonan ang problema, pero hindi nila aaminin ang problema. Di ba? Para alam ng taong bayan. Anyway, pakinggan natin ang napakasinungaling na si Claire Castro. Pag sinabi po natin ng oil crisis, maliwanag din po ang sinabi ni Secretary Sharon Garin ng DOE. Na sa ngayon ay hindi pa kinukonsidera na mayroon tayong oil crisis dahil kumpleto po tayo. Wala daw pong oil crisis dahil may supply pa daw po tayo. Okay, tingnan natin mga kababayan. Kasi kung walang oil crisis, bakit magrarally itong mga motorista? Bakit nagwawala na yung mga drivers na namamasada kung walang oil crisis? Tandaan natin, kung sapat ang supply, hindi basta-basta magtaas ang presyo ng crude at gasolina. Pero dahil walang supply, kulang, kaya masyadong mataas yung crude at gasolina ngayon. Kaya kung ako sa gobyerno ni Bongbong Marcos, aminin na lang nila kung may crisis talaga at ilatag na lang nila
yung mga safety measures, yung mga solusyon na pwede nilang gawin para hindi naman magpanik ang taong bayan. Yung importante, alam ng taong bayan kung ano ang katotohanan. 'Di ba? Mahirap yung pinagtatakpan nila eh. Tapos kapag nagkakaroon na ng problema, pagka hindi nila nasusolusyonan, sasabihin nila na hindi naman nila inaasahan. Sabihin ni Bongbong Marcos na hindi nila kontrolado ang krisis, yung giyera na nangyayari po sa gitnang silangan. Hindi talaga natin kontrolado yan. At dapat, hindi rin tayo nakikisali dyan. Kasi may nabasa po tayo isang post, mga kababayan po natin, na naghahanda na rin daw. Naghahanda na rin daw po, mga kababayan po natin, yung PNP, kung sakaling tayo daw ay madamay sa giyera sa gitnang silangan. So, puntahan naman natin itong sinasabi po ng Philippine National Police. Handa sakaling madamay ang Pinas sa hidwaan ng USA, Israel at Iran. So, sabi yan ng PNP. Ngayon, mga kababayan po natin, paano tayo magiging handa? Ano yung paghahanda na ginagawa po nila? Wala nga po tayo pangontra sa missile. Tapos sasabihin mong handa tayo. Wala nga po tayo mga gamitan na para maitago yung mga Pilipino. Short na nga po tayo sa supply ng pagkain, wala pang gera yan. Wala naman tayong mga bunkers na pagtataguan sa mga Pilipino kung sakaling nagkagera dyan. Saan tayo tatago? Sa kuweba, sa palasyo ni Bangag. Sila siguro baka may pinagawa na silang bunkers dyan sa loob ng Malacanang kasi panay hukay po ang kanilang ginagawa sa likod ng Malacanang. Paano po tayong mga Pilipino? Paano po yung mga ordinaryong Pilipino? Kaya huwag nilang ipagmayabang, mga kababayan, na kaya natin, nahanda na po tayo. Yung water cannon pangalan sa West Philippines, hindi natin kaya eh. Diba? Pag nagkakaroon nga ng baha, malalakas na bagyo sa ating bansa, wala nga po tayong kagamitang pang-rescue. At sasabihin ni Bongbong Marcos, antayin na lang natin na humupa yung baha bago i-rescue yung mga nasa gitna ng mga nababahang mga lugar. Mantakin mo. Diba? Tapos lalabas lang po sila kapag tapos na yung mga matitinding baha. Tsaka na lang sila mag-rescue, maglilinis. Kasi wala nga po tayong kagamitan. Tapos, pagmamayabang mo pa sa taong bayan, na handa po ang gobyerno natin, ang PNP, kung sakaling magkaroon ng giyera. Yung Armed Forces of the Philippines nga, iniwasan na po nilang magsalita ngayon eh. Noong nakaraan, sinabi ni Browner na kaya nilang i-hold yung line after 30 days bago dumating yung mga kaalyado natin. Tingnan niyo po yung nangyayari sa Middle East ngayon. No? Kuwait, Qatar, Dubai, Saudi Arabia, binubomba po sila. Binubomba yung mga facilities nila ng Iran. Na-intercept po ba nila? Tinutulungan po ba sila ng Amerika ngayon? Wala. Paano pa tayo? Yung mga yan, ang mayaman yung mga yan. Masyadong high-tech din yung mga kagamitan na binibili nila sa ibang bansa. Bumibili sila sa Iran, Amerika, Europa. Actually, yung mga armas na yan, sila rin yung nagsusupply. Kaya nila. Pero nalulusutan pa rin sila ng mga bomba. Tayo kaya. Kaya dapat ang sabihin ng PNP, hindi natin kaya kung sakaling madamay tayo sa gulo ng Middle East. At least, kaming mga ordinaryong Pilipino, maghanap na lang kami ng taguan. Iiwas na lang kami sa babagsakan ng bomba. Kasi alam natin yung babagsakan ng bomba niyan is mga imbahada ng Amerika, mga EDCA site, yung mga malapit sa EDCA site. Magbantay kayo, baka mamaya may bumagsak ng mga bomba dyan sa inyo. So yan lang po yung ating update, mga kababayan. Ano masasabi nyo dito kay Claire Castro? Ano masasabi nyo sa sinasabi ng PNP? At ano masasabi nyo sa sinasabi nila na dinodumog daw si Bongbong Marcos pero wala namang pumapansin? Maraming salamat po.